Yo, good evening ladies. Sinabot ako ng gabi. Maraming salamat kay Sir Mark. Pinahiram niya ako ng sniper. Sa kanya to, shoutout sa kanya at sa girlfriend niya. Naulan kasi, so inabot tayo ng gabi para sana bigyan lang ng quick first impression and review tong sniper 2019. Wala pa namang 2020 version, pero 2019. Buksan natin para makita niyo yung ilaw. Kill switch pa lang. Ayan. Ambon-ambon pa. So ayun, ay magano akong sisignal ako, may mga nadaan. May hazard nga pala to, no? Yun ang mga nagustuhan ko sa kanya. Ang dami ng pagbabago sa 2019. I mean, hindi naman siya sobrang lalaking changes, pero sobrang solid ng changes niya, nakakapakipakinabang na for me. Una sa mga changes niya, all LED na siya, unlike yung dating sniper na naka bulb type pa, no, naka halogen pa na ilaw. Maganda yun kapag maulan, pero kapag sa everyday use, mas prepare ko yung LED, mas maliwanag siya. Pati ito mga yan LED na, no, I think itong signal lights is halogen, 12 volts halogen bulb type pa yan. Pati sa likod ay LED na din. Ang ganda, no? Ito lang hindi pa to LED, tsaka yung signal. Ito LED na rin. Isa pa sa mga changes niya is yung panel gauge niya. Digital na. Fully digital. Kasi dati diba half analog, half digital. Ito is fully digital na yung panel gauge niya. At mas marami ka na makikita. May gear indicator na, may RPM indicator na, may speedometer, may odometer. Ayan yung fuel niya. Pag pinindot mo to, isa lang yung button. May trip 1, trip 2, may orasan na rin siya, and may kilometers per liter. Ayan, yun, kilometers per hour na tinatakbo, average. Madami na siyang details unlike dun sa before, and nagustuhan ko rin siya na fully digital na siya. And yung signature nila guys sa mga Aerox na kulay blue and white na panel gauge. Ewan ko kung nakurap-kurap siya sa camera ko, pero I think not. Ang ganda ng panel gauge niya for me. Isa pa is meron na siyang kill switch dito. Sa side stand niya wala siyang kill switch. Pag naka side stand siya, bukas pa rin ang makina. Kagaya ngayon, naka side stand ako, pero bukas pa rin ang makina niya. May kill switch siya dito. May hazard na din. Ayan, kagaya na nakita nyo, tinurn on ko. Yung push start niya nandito. And may kick start pa rin. So hindi ka mag-worry na kapag naubusan ka ng baterya ay tulak ka na parang kotse. So napakaganda na mayroon pa rin siyang kick start. Medyo madumi lang kasi maulan nga ngayon guys, pero okay pa din siya. Overall in total, napakaganda pa rin. Yung kanyang unahan na tires ay mas wider na compared dun sa older version. Ito ay 90 by 80 by 17. 17 ang wheels niya, naka-cast wheel siya, naka-mags, no? Tapos ang engine nito is 4-stroke, single overhead cam, liquid cooled na. So kahit napakalayo ng biyahe mo, hindi ka mangangamba sa overheating kahit yosi lang ang pahinga or ihi lang ang pahinga. 4 valves, kaya napakaganda ng acceleration at ng torque nito. At the same time, single cylinder siya. Displacement niya, of course, ayan naman, nakikita nyo, 150cc Street Monarch. I think ito ay ang Yellow Hornet. Meron pang ibang kulay to, yung Black Raven, Racing Blue, tsaka Matte Green. Pero good choice siya dito na kinuha niya is Yellow Hornet. Mas kita kasi yung mga yellow na details na yan kapag kagabi. Alam nyo ba guys na ito ang nung hindi pa ako nakuha ng motor at bago pala ako nagtatrabaho way back 2015-16, ito talaga ang dream ko na motor, na maging unang motorsiklo ko, no? Kasi gustong gusto ko talaga siya. Kada makakita ko ng sniper, head turner talaga siya para sa akin. Gustong gusto ko talaga siya. I mean, talagang bali ang leeg ko. Kahit na nung mga panahong wala pa akong alam sa pagmumotor, gustong gusto ko talaga yung sniper. Iba yung dating niya sa akin. Napakaganda ng forma niya for me.
Well, marami kasing binibigyan tayo ng consideration pagdating sa pagmotor, di ba? Yung iba gusto nila ng speed, yung makina, availability ng parts. Marami na rin pong available na parts para sa Sniper. Pero yung iba kasi kino-compare nila to sa ibang underbone na mas mabilis. Yung iba kasi gusto nila racing. Pero not me. Gusto ko talaga sa Sniper, or ang binabayaran ko dito para sa akin ay yung looks niya, yung aesthetics, yung ganda ng handling niya, yung ganda ng combination ng suspension niya sa chassis or sa pinaka frame niya, yung ganda ng aerodynamics niya. Yung mga yan nakikita nyo, for aerodynamics yan para maiwasan natin yung dragging or mahirapan yung pag-accelerate ng isang motor. Tapos siguro ang mga points for improvement ko para sa Sniper, sana ABS na. Ang kanyang sige, pakita ko muna sa inyo yung specs. Ang kanyang suspension sa unahan is telescopic, sa likodan naman is swing arm. Medyo madilim na no, hindi nyo makita na andon, swing arm siya, swing arm. Isa lang siya na malaki, swing arm siya. Tapos sa likod naka disc brake na din siya, may tire hugger dito na maliit na built-in. Ito yung kanyang brake fluids nandito. Tapos napakaganda din ng quality kahit punta pa ka ng angkas, very premium. Ang kanyang bore and stroke is 57 by 58.7 mm. Compression ratio nito is 10.4 by 1:1. Max power is 11.5 kilowatts at 8,500 rpm. Ang max torque naman is 13.8 Newton meter at 7,000 rpm. Ang engine oil is 1.15 liters. Ang seat height, nakita nyo naman kanina, abot ko na nasa 5'3 and a half lang ako, 5'4 pag nakasapatos, 795 millimeters. If I'm not mistaken, parehas sa Aerox ang seat height nito. Kahit 5'3 or 5'2 abot to. So walang problema sa mga Pinoy. Ang ground clearance niya napaka generous din, 155mm, kaya napakaganda sa mga cornering. Lalo na kung gustong niyo mag racing, pwede siya talaga sa cornering, sa pagbabanking. Napaka solid nitong motor na to. Tapos ang weight niya 113 kilograms. Sakto na hindi na rin masyado gigewang-gewang yan kapag sa high speed. Yung kasi yung gusto ko yung stability pagdating sa high speed. At ang fuel tank niya is 4.2 liters. Siguro yun yung isa sa mga points for improvement ko. Sana mas malaki yung fuel tank, kasi ang average fuel consumption niya is nasa 41 kilometers per liter. And ang top speed nito is 138 kilometers per hour. So kung merong nakakuha sa inyo ng mas mahigit pa doon, napakagaling nyo na siguro. Pag-comment na lang kayo sa baba. Tapos 3,100 ang kanyang pinagkaiba doon sa version 1. Dapat talaga to medyo cinematic yung gagawin kong vlog, kaso since naghahabol din ako ng schedule ng may-ari, okay na to, raw vlog na lang muna tayo. Tapos wider na yung front tire, so mas okay na siya talaga. Sige, bubuksan ko para makita natin. Buksan natin. So para buksan, pakaliwa lang to, parang sa Mamiyo. Ayan, ang meron dyan wala masyado. So gloves, kasya. Meron ditong lalagyan ng papeles. Ayan, Tapos ang problema lang kasi ito, kita nyo may bakat ng rubber. Yun yung sinasabi ni Sir Sak na through time, dahil sa vibration, pwedeng lumusot or matungkab yung paint job na yan. Pero maganda paint job nya. Ito very minimalist lang ng style. Talagang pag nakita mo siya para ang bilis-bilis no? Pero sakto lang siya, pero okay na siya for me. Hindi naman ako mahilig sa racing. Kumbaga, ano ba yung mga factor na tinitingnan natin pag kukuha tayo ng motor? Ako kasi isa sa mga factor ko, sana may seat storage. Pero kung talagang gustong mo yung motor, paparaanan mo at talagang yun yung kukunin mo kahit na ang dami mo pang kino-consider ng mga bagay-bagay. Lalo ako noon, nanggaling ako sa semi-automatic. So, Sniper talaga yung gusto ko.
Kaya lang, by that time, ang afford ko pa lang is yung Neosol i125. Kaya yun yung gamit kong motor ngayon. Ito yung kanyang rear brake. Foot brake niya nandyan. Tapos ito pa isa. Guys, dahil nakikita nyo, maka naka-line up sa akin sa loob ng isang taon. Puro automatic na motor. Ang tagal ko nang walang practice sa manual na motor. Semi-automatic, madali lang yun. Pero yung manual, maninibago ka pala kapag ang tagal mo na pahinga. Nag-i-stall pa ako dito sa una. Papansin mo sa kanya, may gear indicator. Kapag naka-neutral yan, tsaka mo lang siya mapapastart. Alam ko may passing light to eh. Ayun no, may passing light na siya dito. Yung pang isa sa inano niya, nakikita niyo ba? Ayun no, nagaganon siya. Tapos andito ang kanyang bus signal lights, andito ang busina, andito din. Okay naman ang kanyang ang kanyang pindutan, no? Not cheap materials. Napakaganda. Pati ito yung signature na dahon type ng Yamaha. Very good. Pati ito, gusto ko tong brake lever na to. Ayokong pinapalitan yung mga clutch lever, brake lever na yan. Dahil ang ganda ng kapit niyan, no, kapag pumreno ka. Mas gusto ko siya. So tara, subukan natin. And sana wag naman ako mapahiya sa inyo, dahil baka mag-stall pa nga ako. Hindi na ako masyado marunong talaga mag-declutch. Marunong ako mag-drive ng declutch, pero isang taon po ako napahinga. So ikot natin, no. Ang nagustuhan ko sa kanya, una-una, kahit na newbie ka, baguhan ka, ang bilis niya makabisado. Parang familiar ka kaagad sa motor, kahit hindi ka pa ganun kagaling mag-drive. Tapos sobrang smooth at ang ganda ng handling. So nakapag isang ikot na ako bago ko videoan to. So tara, isang ikot tayo para makita ninyo. So 5 speed, 1 up, tapos 1 down, 4 up. Okay, so tingnan natin kung mag-i-stall ako. Mababaw lang yung clutch niya, hindi gaano kalalim. Alright, hindi naman ako nag-stall. Ayun ang sinasabi ko, sobrang smooth niya at ang bilis niya makabisado. Imagine ako, ang tagal ko na nag-automatic, pero ito saglitan lang, kabisado ko na siya. Yung napakaganda ng torque niya, guys. Napakaganda. Konting ano mo lang eh. Ayan, pali ko. Hindi talaga marunong eh, no? Bear with me. Ang tagal ko na pahinga. Isang taon na kami hindi na hahawak na talaga ng declutch. Pero gearing kapag galit na yung makina, gear up tayo. Kasi yun, pagkatiga mo lang solid. Bilis niya, hindi pa ako nag-aquat niya. Ayan yung ilaw niya. Malakas ang ilaw niya, ha? To be honest, malakas ang ilaw niya. Sa ikot pa, ha? Iikot lang ako. Medyo madilim na, guys, pero kinikilig ako sa driver. Sobrang nagpapaalala sa akin kung gaano ko kagusto tong motor na to noon. And dahil nasakyan ko siya ngayon lately, parang gusto ko talaga kumuha sa nito. Ang price pala nito is 102,000 102,900 if I'm not mistaken. Sarap. Siguro kung bitin kayo sa review na to, papakita ko ulit sa inyo sa umaga. Ako natin Mark. Okay na, bro. Kapag ka ano mo ulit, kapag ka rest day mo ulit, ulitin natin ng maliwanag. Pangan din kasi maano eh ulit. Pero ngayon okay lang yon, parang first impression lang muna yung ginawa ko. Ulitin na lang natin kapag ka maliwanag na. Solid, ang sarap. Mabilis humingi ng ng gear up. Ang bilis niyang pagka galit na yung makina, nangihingi na ng dagdag eh. Alam niya Tsaka di ba isang taon nga ako napahinga sa declutch. Ang bilis makabisado. Kasi ang mahirap kasi sa ibang declutch, yung iba
Ang lalim na ng ganito. Oo, malalim. Kailangan soling-soli ka no bago umarangkada. Yun nga na-try ko noon. Eh, yung kagandaan din sa kanya kasi inano ko siya. Sabi ko, ayoko nung sobrang lalim. Gusto ko yung mild lang. Gusto ko yung Ang kaya ganda. din drive ng iba. Ganun. Sobrang ganda, parang na-influensyahan nga ako na mag-upgrade. Mag-upgrade yan eh. Pero totoo kasi naghahanap-hanap din ako ng pwede kong mag-iiba na kasi ako ng motor siguro by 2021. Ito Pero, isa sa mga na-trip Ano ko sa kanya talaga, since nung unang labas ng unang sniper, Oo. ito talaga pinaka-prefer. Kahit yung unang luman-luma pa. Ako nga din eh, sabi ko noon pa lang eh, nung di pa ako nagmumotor eh, talagang nililingon ko talaga pag sniper eh. Parang ang sarap magkaroon. Underbone pa lang, panalo na yun. Ganda ng ano niya. Ang pinakaganda sa kanya ngayon, kompleto na siya. May hazard, Oo, yun. May pass, switch, may pass light. tapos laki ng gulong niya. Sa unahan, oo, mas Dito, laki ng gulong niya. mas maganda na sa unahan. 20. Tubeless na ba to ang gulong Oo, niya? tubeless pa Tubeless rin, na. Ah, Tubeless na siya. okay. May dadaan yata. Sige. Bukas pa pala ako, papatayin ko na.